Okay guys, welcome sa ating another video. So ngayon pupunta tayo sa isang coffee shop somewhere in Plaridel, Bulacan. So papakita ko na lang yung pangalan ng coffee shop na pupunta namin. At ipapasyal namin kayo guys gamit itong Geely Okavango Urban 2023. So habang pumapasyal tayo ron, habang papunta tayo ron, titingnan natin yung mga initial driving impressions ko sa kanya. Pero hindi to full review guys ha. Meron pa tayo separate video para sa full review ng sasakyan na to. So yun lang, ready na ba kayo? Tara, pag-usapan natin yan. Let's roll! Habang dinadrive ko to guys, tong Geely Okavango, napansin ko sa kanya, parang siya comfort mode pa lang to Noong una akala ko kasi pag 1.5 liters, tas malaki engine niya, medyo mahirapan siya. Ito, komportable siya. Talagang malaking tulong yung turbo sa mga ganitong situation, kahit small displacement engine. Lakas na, may pull. Comfort mode pa lang, O, diba? Paano pa pag pinower mode mo? Kanina nga nung gamit namin yung eco mode nito, guys, sa traffic, sa seat, nandun pa kami, wala pa kami sa expressway. Hindi siya yung kagaya ng ibang eco mode na talagang parang sinasakal yung engine. Yung eco mode nito, may pull pa rin. May delay lang ng konti, pero may pull pa rin siya. Siguro tinutulungan ng electric motor, binabawasan yung load ng engine. Kaya kahit naka-eco mode siya, kaya pa rin. Ayun talaga yung napansin ko. Isa rin napansin ko, yung pagka traffic, dahil nga may i-stop system siya. So, mamamatay yung engine. Kaya huwag kayo magtataka. Hindi problem, lalo sa mga first time gumamit ng mga ganito. Namamatay talaga yung engine kapag traffic. Basta may laman pa yung battery niya. So, para tulungan niya sa fuel consumption. Makatipid kayo sa fuel consumption. Isa din napansin ko guys sa pagdadrive nito, yung mga side mirrors niya. Ewan ko kung talagang ganyan yung pagkakadesign ng Geely. Pero medyo naka-protrude konting pa backwards. So kapag titingnan mo siya, kailangan mo talagang lumingon. Lilingon talaga yung ulo mo. Sa ibang side mirror, kailangan mo pa rin lumingon, pero hindi masyado. Ito napansin ko medyo Tsaka yun, malaki yung A-pillar niya. So, nung umpisa talaga, nung first time ko siyang dinrive, medyo nag-adjust talaga ako sa size niya. Kasi talagang medyo malaki siya sa pakiramdam. Lalo kung galing ka sa sedan, medyo may adjustment ka talagang gagawin sa kanya. Pero ito, ganda nung nyo. Easy sa kanya ma-maintain yung 100 na kilometers per hour na takbo. Talagang hindi ka bibitinin ito. Meron siyang enough power to overtake kaya hindi ka mag-aalangan. Comfort mode pa lang yun guys. Talagang malakas, Hindi mo aakalain sa isang 1.5 liter engine na may turbo. Pwede, malakas, Tapos medyo minimal lang yung delay niya kapag ka-comfort. Kaya madali, yan. Tsaka premium, very premium yung feel, Tsaka laki-laki mo. Yun, para ka naka-SUV talaga sa kanya. So ipupunta natin coffee shop guys. Lang siya, pag exit nyo lang ng Santa Rita exit kayo. At take note sa mga walang RFID, ang Santa Rita northbound exit guys ay full 100% RFID. So walang cash lane dito. So make sure lang na pag-exit kayo rito, either may RFID kayo at may load yung RFID ninyo guys, para di kayo ma-apprehend or di kayo ma-hassle. Pag exit natin dito, na lang siya, approximately wala nang 1 kilometer guys. So mabilis lang siya. So ito siya guys, sa left side. Medyo nakatago lang yung sign. So pag nakita nyo na tong Don Benitos, natatanong nyo na yung Andox, medyo mag-slow kayo ng konti, para makita nyo. Ayan, cafe plus coffee, brunch, dessert. Yan yung pupuntahan natin ngayon. So tara, pasukin na natin to. Isa rin pala sa nagustuhan ko guys, bago tayo pumasok sa Okavango, dahil electronic shifter siya. Pakita ko sa inyo. Ayan Dahil electronic shifter siya, kailangan mo na lang pindutin yung P para mag-park. Wala ka nang gagalawin. Tapos kusa na niyang iaangat yung
electronic parking brake. So very cool, ano. So yun yung yung coffee shop, guys. Yan. Papasok tayo dyan. Tara. So yun yung menu niya, guys. O, tira nyo na lang. So yun, naka-order na kami, guys. Medyo maluwag yung parking niya, no? Yan, no? So yun yung si Okavango. So, kasya siguro dyan mga 4 na SUV. Maluwag, tapos meron pa dyan sa gilid, no? Maganda rin yung view niya. Aesthetic naman. Yung nga, nasa kalagitnaan kasi siya ng Halos City, no? Ng Plaridel. Kaya talagang kaya medyo matao. Pero ngayon, good thing, kami lang yung customer. Meron din pala siya alfresco dining dyan. No, mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung mga foods na in-order namin, guys. So, yun lang. So, ito guys, yung yung in-order namin drink, yung ice hazelnut latte para sa akin, sa mga addicts sa kape. Tapos ito, strawberry smoothie. No? Take note, mabilis sila nag-serve. Siguro naghintay na kami mga 5 to 10 minutes. Bilis lang. No? Tapos mamaya, tingnan natin kung masarap yung kape nila. Yun lang. Ayan yung tapa, guys. So, crispy tapa. Amoy pa lang, mabango na. At mabilis ulit na-serve. No? Pagka-serve ng drinks, nandiyan na siya agad. So, yan. Sarap, no? Yan. Yan naman, guys, yung American breakfast nila. No? May waffle, bacon, eggs. Sulit na sulit. Oh. Daming waffle, 4. No? Tsaka ang ganda rin yung sausage yun. Yun lang naman. No? Ganda, no? Sarap. Tara, kainin na natin to. Okay, so guys, pauwi na kami, no? Galing dun sa cafe plus coffee, brunch at tsaka cakes. No, talagang natuwa kami dun sa pagkain kasi masarap, no? Kaya may recommend namin siya kung naghanap kayo ng cafe near Plaridel area or nearby area ng Bulacan. No, pwede niyo siyang puntahan, no? Very good. Ngayon, kamusta naman tong Gili Okavango sa ating short road trip outside Metro? No, all I can say, napakaganda. Hindi tayo binigo, no? Napaka ng power niya, sapat na sapat, oh. Hindi ka kakapusin ng power. May comfort din. Ang ganda ng comfort niya. Bakit? Kasi yung aircon, ang lamig, guys, ng aircon niya. Sipin nyo, wala tayong tint ngayon, tanghaling tapat. Pero ito, no, komportableng komportable kami. Hanggang sa third row may aircon vent siya. So kung kasama mo family mo, friends mo, barkada mo, no, wala lahat kayo mabibigyan ng lamig. Komportableng komportable kayo sa biyaheng ito. So yun yung napansin ko sa kanya, no. Kaya pwede talaga natin itong gamitin pang family car, pang daily driver natin, pang road trip, no. Overall, kayang-kaya nitong Gili Okavango. So abangan nyo, guys, no, meron pa tayong full review nito na lalabas din sa ating channel. No, hahalungkatin natin lahat ng pwedeng mahalungkat dito sa Gili Okavango Urban. No, abangan nyo yun para makita nyo yung full review ng sasakyan na to. Pero ngayon, pinakita ko lang kung paano siya gamitin sa road trip, ano yung mga napansin ko sa kanya, initial impressions while driving this car. So yun lang, guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happening sa ating channel. So thanks for watching, guys. Till our next videos, always remember, drive safe and enjoy.